barbell box squat. Nag-start ako sa 200 pounds. Kaso nga dalawang repetition lang yung nakakaya ko. Medyo nag-alanga na kasi ako noong pangatlo eh. Wala kasi wala akong kasamang nag-squat kaya medyo nakaramdam ako ng takot eh. Na kasi ako ngayon, kumbaga naka-prep na eh. Yung energy ko hindi na talaga ganoon ka-solid. Pero sinusubukan ko pa rin magbuhat doon sa regular ko talagang binubuhat. Kaya di ko na lang pinipilit ba. Dito. Ito ano pa rin yung yung tawag dito yung technique yan. Medyo matagal nga nagdalawang isip ako. Tapos binuo ko na lang talaga yung pasya ko. Huwag ko nang pilitin kasi baka ma-aksidente pa. Ang rin kasi rito, pwede naman sana itapon doon sa likod kung maluwag pa sana o safety pa yung back squat area. Kumbaga wala talagang taong mga dumadaan-daan sa likod ba. Dito kasi nandyan yung key sa likod nitong area na to. Tapos may yung lagayan ng mga gamit nandito rin sa kabilang side dyan dumadaan. Di natin mamamalayan pag nalanganin tayo, pag ibalibag natin yung barbell sa likod, baka may dumadaan ma-aksidente pa. Kaya ginawa ko, dinidiretso ko na lang ng drop set. Ang unang purpose ko kasi doon, kung makalimang repetition ako doon sa 200 pounds, ako doon na yun yung gagawin ko sanang regular set. Kaso hindi eh. di ako nakapag 5 repetition eh. Kaya ginawa ko drop set na lang para dagdagan ko lang talaga ng ngala yung kita ko. Pero yung execution ko, yung technique, ganun pa rin. Time under tension technique pa rin. Counting push. Basta counting hinto doon sa baba. Wag na lang yung madalas pa naman ako nagkamali sa pag-pronounce. Kaya di na lang natin pag parang malumanay tapos hinto sa ilalim kaunti bago angat. Ayun yun na lang. Ganoon na lang. Kaya para walang sablay doon sa pronunciation na yun. Tapos ano pa ba? Yun kasi talaga minsan kasi yun talaga mahirap dito sa barbell back squat na to. Napaka-delikado talaga siya pagka yun nga sinasabi nung mga professional na pagsamahan natin ng ego lifting. Kailangan din dito mapagmatsyag, mapagmasid, ano ba lahat ng term na pwede mong i-apply sa sarili mo para makaiwas ka sa aksidente. Yun. Pagaan na ng pagaan, kaya ko na talaga siyang pigilan ng mga ilang seconds kasi ilan kasi. Kaya doon sa baba. Tapos paano ba? Wala na akong ibang naisip eh. Pero yung nito, yung pinakamagaan yung tig 5 pounds, 5 to 25 pounds na lang yung magkabilang side. Binago ko na yung execution ko, parang hindi ko na nilalak, half galing sa taas tapos half papuntang gitna, tapos full range of motion. Kasi dito sa ganitong bigat kasi kahit pa anong mangyari, confidence ako maiangat ko talaga siya ng safety na ligtas ako. Kaya yun naman yun. Ito na. Natin. Kasi ayon kasi sa mga bagong pag-aaral na natuklasan ni Jeff Nippard, mas effective daw yung hindi full range of motion, basta tuloy-tuloy yung pangangalay. Hindi naman yung half rep na nga, wala pang maiging execution. Ayan na yung sinasabi ko, nag-start ako sa galing taas papuntang half lang. Tapos di ko na kasi gaanong binibilang yung repetition eh. Basta nung naramdaman na medyo ngalay na medyo alanganin ako, binago ko ulit yung ayan yung galing naman sa baba papuntang half. Ano daw yun? Basta ganun yun. Tapos ilang repetition lang din yung ginawa. Nabululan na. Ang execution ko dyan medyo mabilis na. Ito na yung sinasabi kong full range of motion na. Bumalik ako doon sa full range of motion. Ang pinaka main purpose nito yung ginangalay ko yung hita ko bago diniinan. Full range of motion. Almost lock. Halos tama ba? Basta yun na yun. Sagad baba, sagad sa taas.
Yeah, okay. Let's go. Fake weights, baby. Ganun lang ka-basic yun.